Lord Church. Handa ka na magpunin ng Diyos. Hallelujah! Si Jesus ay darating na. Tulog ang propeta. Si Jesus ay darating.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay naghahanap ng tubig na malalagyan. Ang Diyos ay Espiritu. Kung nais maranasan ang Espiritu ng Diyos, siya natin ating puso at ating kasigan sa ating hallelujah. Let's invite the presence of God. Hallelujah. Let's meditate to our Lord today. God is here. Narito ang Diyos sa Panginoon. Handa niya tayong comfort. Handa niya tayong presyon patawarin sa anuman ating mga kasalanan. Praise God. Purihin mo lang na nagmumula sa ating puso sa ating kaisipan ang ating Panginoon. Praise God. Ipapadala niya ang iyong pag-ibig. Praise God. Mahal tayo ng ating Diyos. Praise God. Lord, we
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way to me. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm inside the house, sing with me how great is our Lord. How great is our God.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nandang tayo sa prayer request. Praise God. At anyayahan natin mga kapatid na makasok dito sa loob. Magbalay bakante dito kung sa loob po. At prayer request dito, my hearing with my bayaw sa barangay God's favor sa tomorrow start ko ng usapan in barangay. So itong prayer request nito, Sister Kel. So praise God. Papasok kayo dito sa loob po. Marami pa kami sa loob. So tayo po manalangin. Praise God. Halalawitin mo na sa Panginoon ang sabi na Christ is the answer. Christ is the Almighty God, at my Father, and Mr. God po, Panginoon, mayroong hirit ba sila sa kanyang bayaw sa barangay, nawa po ako naging makayapa. Ang kanyang usapan po, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong kagalingan, kalakasan. Salamat po sa himala. Salamat po, Panginoon. Nagkaloob po ang kalusugan, Panginoon, Lord. Hallelujah. O God, ang pag-uwi siya lamang Ama, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Igawad mo, Panginoon, katulungan sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat po sa mga kapatid na rito sila ngayon, Panginoon, Lord. Pagkaloob mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. So in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Panginoon, Panginoon, kapag na tayo, magbabasa ko kayo ng ating pong teksto. Ang ating pong paksa ngayon ay the system of the mark of the beast. Ang sistema ng marka ng halimaw ay walang iba, ay ang kanyang marka ay size o 666. Ay ating nabasa po sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Ang sabi dito, and it caused all small boat and great, small boat and great with some poor, free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and presented that no man might buy or sell, save he that had a mark, and the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Another verse, I'm Revelation 14 verse 9 to 11. Sinabi dito po, and the third angel followed me, saying with a loud voice, if any man worship the beast of his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torments ascended up forever and ever, and they have no rest day and nor night to worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Yun po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Muli po tayo manalangin, hindi po tayo tumayo at manalangin po sa ating Panginoon. Once again, I request everybody to stand and we will pray to the Lord. God will bless His word.
Almighty God, Heavenly Father, bless your name, Panginoon. Bless everyone that are here, Panginoon, Lord. Bless the message po, Panginoon, Lord, that give us, Panginoon, encouragement, that give us, Panginoon, warning, Panginoon, to everyone, Panginoon, that we will not receive the mark of the beast, the mark of the Antichrist. I pray, Panginoon, that the mark of the Holy Spirit be upon everyone, Panginoon, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, bring healing and bring revival. Let the power of the Holy Ghost and fire, Panginoon. The power of the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. Without the Holy Spirit, Panginoon, we can do nothing, Panginoon, Lord. Speak to us in Jesus' name. Hallelujah. Alisin mo sa kabaladang man in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Let us say in Jesus' name. So, hands to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga po tayo. Praise God. Ang sistema po ng marka ng halimaw, kaya nilagay natin ang 666. At yan ang larawan niya o kapsyon ay ang utak po ng tao. So ang nais po ng Antichrist na ang isip ng tao ay kontrolin, ang isip ng tao ay nasa kanya. So, lalagyan niya po ng tatak. Kaya, kailangan ang mga anak ng Diyos ay huwag malinlang, kundi ang tatak ng Panginoon, ang tatak ng Espiritu Santo ay nasa akin, ay sa Isa chapter 4, verse 30, ang sabi dyan, grieve not the Spirit of God, whereby you are saved in the day of redemption. Huwag natin alumbayin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat yan ang silyo ng ating kaligtasan. Ito po ang sistema ni Antichrist, ang the mark of the beast, ang marka ng halimaw. Ayon po sa mga nakasulatan ng ating kung may nagbabasa sa ating turbasa sa Tagalog, ang sabi dito, no, na sa pilitang pinapataktakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao. Sa pilitan. Sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. There are force. Ibig sabihin sa pilitan ito, sa ayaw mo sa gusto, pipilitin ka na tatanggapin ang tatak ng halimaw. Para ano? At walang maaring magtinda o bumili maliban sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ng yan ay 666. Ang halimaw ay nag-alok, hindi naman nag-alok, namigilit na tanggapin ang kanyang marka, ang tatak. So, ang kanyang sistema ay kumikilos na ngayon at ang kanyang marka ay kumikilos na rin. Kaya kailangan magiging aware po tayo, magiging babala, magiging handa at magiging warning po sa bawat mga pananampalataya na huwag tatanggapin ang marka ng halimaw. Dahil kapag tatanggapin natin ang marka ng halimaw, ang sabi po sa Revelation 14 verse 9 to 11 sa ikalawang kategorya sa Tagalog, at sumunod sa ikatlong anghel na sumisigaw sa sinumang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito ay patatak sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asobre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harap ng kordero. Ang usok mula sa apoy na napakahirap sa kanila ay patuloy sa pataas at magpakailan araw at gabi. Magpakailanman araw at gabi at maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. So,
ang maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ang tumanggap sa kanyang tapat, tumanggap sa halimaw ay wala na pong kapatawaran, wala nang kaligtasan dahil ang puot ng Diyos ay nasa kanya na at papahusahan sila ng Diyos araw at gabi ang sumamba sa kanya at nagpatatak sa halimaw. So, ito ang nireview natin noong nakaraan, tagal ng almost 5 years na pinangalo ko ito ngayon, nireview natin ulit ngayon dahil narito na tayo sa fulfillment ngayon. Kunti na kailangan natin na magiging babala ko sa atin na kailangan tayo ay tatanggap sa salita ng Panginoon na hindi po tayo malinlang ng kaaway. Yan ba? Puri natin ng Panginoon. Hallelujah! So, ang system ng halimaw ay kumikilos po. Ngayon, ano ba ang sistema niya? Yan ay ang mga karakter at ang mga tanda at mga palatandaan ng halimaw. Ano ang mga palatandaan at ang mga pag-uugali na sistema ng halimaw ay nakatala sa mga kasulatan. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. No, ang sabi dyan, "We know also that in the last day, perilous time shall come." Nalalaman natin, itong huling kapanahunan sa mga panahon ito ay mapanganib. Na ang mga tao, ang sabi dyan, "For men shall be lovers of their own souls." Ang mga tao ay naibigin sa sarili. Yan ang sistema po ng halimaw na alok at pinapakalat sa kanyang mga subordinate at ganoon rin sa mga sumusunod sa kanya, umaasa sa kanya. At yan po ang pagkilos niya sa tao na kung paano magiging makasarili na ang tao. Pupitos, magiging gahaman na sila, boasted, naging mayabang. Yan po ang sistema ng halimaw na pag-ugali ng tao na iginakawad, ini-influensya, nagiging boaster, magiging proud, blasphemers, disobedient to parents, ang tangkol and holy. Naging mayabang, naging alalo, naging mapamusong, naging masawail. Ang mga bata ang naging masuwail sa kanilang mga magulang, walang pagpasalamat o walang kabanalan. Yan ang sistema ngayon. Paano na-influensya ang tao sa pamagitan ng mas media, sa pamagitan ng internet, sa pamagitan ng nakikita po mga sa television, sa cellphone, sa lahat sa mas media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa lahat po. Yan ang mga pang-aakit ngayon ni Antichrist ng halimaw. Hello? And sa verse 9, sabi nito, without natural affection, wala na silang natural na pag-ibig o pagmamahal o damdamin. They are crossbreaker. Nagiging suwail, nagiging pastangan at hindi sumusunod sa mga mag-asa palituntunin. False accuser, maklabing angin, incontinent. Wala na silang kasiyahan, first, mapusok, despiser of those that are good. Sila ay mapanuyan sa mga gumagawa ng mabuti. They are traitor. Sila ay hindi gumaganap sa kanilang mga pinangako, hindi nagiging matigas ang kanilang kalooban, high-minded, mataas ang kanilang mga pangarap sa kanilang pag-iisip. Lover of pleasure more than lovers of God. So ang mga tao na na-influensya ni Antichrist, nagiging maibigin sa sarili, maibigin sa kalayawan, kaysa halik na mamahalin ng Diyos. Yan ang sistema ni Antichrist, yan ang sistema ng halimaw na pinakala na ni-influensya ang tao na mahiwalay sa Diyos. Akala ko yung Diyos, akala ko may reliyon, akala ko isama sa Diyos, pero tandaan mo na inaakit ka niya na mariwalay ka sa Diyos sa pamamagitan na maging maibigin ka sa sarili mo at lagi sa layaw ka, sinusunod ang layaw mo kaysa mamahalin ng Diyos. Ang sabi niya dito, living a form of godliness but denying the power of, ang sabi niya, but such turn away. Kailangan layuan natin ang mga ugali na yan. Kailangan layuan natin ang mga ugaling pag-abuso at paglilin lang sa atin. Na tila ba may naka-Diyos siya, tila ba may religion siya, hindi
hindi ginaganap ang kaniyang mga naririnig. Hello? Yan, yung may deny the power of narinig niya, hindi ginaganap, narinig niya, hindi sinusunod, baliwala lang sa kanya, dahil yan ang influensya ngayon, yan ang sistema ni Antichrist na iwalay ka sa Diyos. Hello? Akala wala ka na matatak, pero ang iyong sistema, ang iyong ugali, ang iyong nature ay nasa kanya na. Hello? Ito'y babala ko sa akin na kinakailangan magiging maayos ang ating pananalita, ang ating kilos, ang ating karakter, ang ating pag-uugali. No? Kaya kasi sinasabi niya, iwasan niyo sila. Paano natin iwasan sila? Kasi nakikita mo nga, nakikita mo sa cellphone, nakikita mo sa Facebook, sa YouTube, no? Sa TikTok, sa lahat mga kapatid. Halos sa mga tao ngayon, halos na hawak-hawak nila, ganyan nila na hindi na. Hawak-hawak na trabaho, habang kumakain, nakikita. Hinahakit ka. Nagiging lover of pleasure and lovers of God. Hindi ka mabababa sa salita na mo, pero ang kanilang gandi, halos-halos, pag-gisyo pa, hawak ka. Hello? Kaya po ang sistema na gawa ni Antichrist, gagawa ng halimaw na maakit ka. Kaya sinabi mo wala ka natakpiro. Ang sistema niya, ang kanyang mga pamaraan na ikaw ay maakit. Hello? So, magiging babala ko sa atin na tayo ay hindi mo tayo malilang sa mga sistema ngayon. In Genesis chapter 6 verse 9, sa kapanahon ni Noe, ang naligtas lamang ang kanyang pamilya. Hello? Bakit naligtas sila? Because they are, sabi sa Hebrew, they are tanim, ibig sabihin they are pure, without spot, without blemish, and pure. Ang impure, ibig sila ay walang kapintasan, dalisay, walang kulumot. Yan ang kapanon ni Noe na sila ay dalisay sa Panginoon. Sa ating kapanon, pagdating ng Panginoon, kailangan maging dalisay ang puso natin, dahil dalisay ang ating pananampalataya na walang mansa, walang kulumot, walang kapintasan, na hindi tayo mahawaan sa sistema ng halimaw. Hello? Dahil kapag tayo mo ay nakikinig, ngayon binaliwala na natin ang babala, hindi na kasalanan ng Diyos yan. Sisihin mo ang iyong sarili. Hello? Don't blame God, don't blame pastor, don't blame any other. Blame yourself. Sisihin mo yung sarili. Kaya, dalisayin natin ang ating isip at ang ating puso, ang ating isip. Lahat ng salita, dalisayin ang ating puso, ang ating isip. Dahil ang sinabi po, mga kapatid, ang gawa ni Antichrist, i-brainwash mo. Hello? Brainwashing. I-brainwash. Ibig sabihin, ang iyong kaisipan ay hatakin. Ang iyong kaisipan ay influensya. Kailangan na, huwag kayo ma-influensya ni Antichrist ng halimaw, kinakailangan ma-influensya tayo sa salita ng Diyos. Diba? Let the word of God be upon our mind. Kaya nga sinasabi, the pure word of God, ang dalisay na, dalisay na salita. Kailangan natin ang dalisay na salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. It was a mind to obey the Father's will. Kaya kailangan ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Hindi ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ni naman, kundi ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang kalooban ng Diyos ay kaya magpakumbaba. Ang kalooban ng Diyos hindi masunurin tayo. Ang kalooban ng Diyos, hallelujah, magpasama tayo sa kanyang masalain. Hallelujah, praise God. Kailangan natin ang salita ng Diyos ay nasa ating isip. Huwag tayo mag-brainwash mga kapatid ng mga kapatid ng internet, ng Facebook, ng YouTube, o ano ba ng TikTok, ano ba nakikita ng internet. Kinakailan mag-brainwash mo kayo sa salita ng Panginoon. Ibabuhin natin ng Panginoon. Maugasan pa tayo sa salita ng Panginoon. Maintak ang salita namin sa ating puso, sa ating isip. Ang sinabi sa Psalm 19 verse 11, the word have I hid in my heart, that
man might not sin against thee, para hindi tayo magkamali, magkasala, kaya natin sa puso mo, sa isip mo, ang salita ng ating Panginoon. Ito po rin natin ang ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon, kung ang salita ng Panginoon sa iyo, ikaw ay babago. Kaya sinabi sa silang Corinthians 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. Bago pinangyayari ng ating Panginoon. Ang magbabago sa ating ay ang salita ng Diyos. Huwag tayo mag-brainwash mga kapatid sa nakikita natin na mga sistema ngayon mga kapatid sa mass media. Dahil nga sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world at be transformed by the renewing of your mind. Huwag natin sa ayunan ang mundo, huwag natin sa ayunan si Antichrist, huwag natin ayunan ang halimaw, ang mga pang-aakit niya sa mundo nito. Kundi, ang salita ng Panginoon. Marami po nasiraan ng bait dahil po mga masalagit. Nasiraan ng bait, namatay. Yan po, kaya kinakailangan huwag tayong maging mangmang sa salita ng Panginoon, kundi maging matalino po tayo mga kapatid. Hallelujah! Sa salita ng Panginoon. Amen ba? Puri na rin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil ang gusto ng halimaw ay ang tao ay magiging robotic. Yan po, mga kapatid sa kutsyon natin. Gusto ng halimaw ko sa balita mga kapatid in Master, sabi niya, gusto ng halimaw po mga kapatid na Mark Labes, ang tao magiging transhumanism. Transhumanism is the idea to permanently alter the human race. So, ang pagkatao mo ay ma-alter. Ibig sabihin mo, bura ang iyong pang-iisip. Ang iyong pagkatao, i-alter mga kapatid, buburahin po ang pagkatao, babaguhin ang iyong DNA sa pamagitan po ng mark of the beast. Ang halima po, kapag nakakakal na dyan, babago ang iyong human race, ang iyong pagkatao. It create a combination of genetic na ang tao maging human robot, na tinatawag na robotics. No? Dahil kinabitan ka ng artificial intelligence yan ang AI. It is a nanotechnology ang systemic biology to make a human stronger and smarter and better looking. Sabi na, maganda yan. Kaya magiging matalino ka, maging malakas ka, maging mabuti ka, pero mabuti sa palagay mo. Pag matalino ka, malakas ka, pero you are controlled by the rest. Ikaw kontrolado ng halimo, kontrolado pa ng Antichrist, kaya maging robotic na ang tao. Kaya marami, ang mga tao, kapag robotic na, sunod-sunurin na naman kay Antichrist, sunod-sunurin ka lang sa halimaw. Kaya huwag kang masunod, huwag masunod ang layo mo, huwag masunod ang gusto mo, kundi sundin mo ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag tayo magpatatak ng 666, huwag tayo magpatatak ng halimaw. Amen ba? Ayaw mo magpatatak mas pero ang sistema, sinusunod mo. Alam mo, it is a brainwashing yan. Wala ka pang katakbag, din-brainwash ka rin natin, Christ, na sundin mo ang kanyang sistema. Kapag wala ka nang gana magsamba, sistema niya ni Christ yan. Kapag wala ka na manalangin, it's a system of Christ. Kung wala ka nang gana mabasa ng Biblia, yan system niya dahil naroon ka sa radyo mo. Kaya sa mga internet, sa Facebook, sa YouTube, sa mga mo dyan. Hello? Natila baga ang tao ay mamatay kapag wala silang gadget? Hello? Yan ang system ni Antichrist. Sino po ang parang di lang mamatay kapag walang gadget? Yan ang system ni Antichrist mo, mga kapatid. Hello? Kaya gusto ko ng ating Panginoon, huwag tayo ma-brainwash ni Antichrist, huwag tayo ma-brainwash ng halimaw. Kinakaya ma-brainwash tayo ng Word of God, na tanggapin mo ang salita ng Panginoon, di ba? Isa mabuhay mo ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, mga kapatid, Jesus is the DNA. Ang ating DNA, ang ating pong pagkatao, yan ang DNA ng ating pagkatao, ang humanism natin pagkatao, kinakailangan ma-brainwash mo tayo sa mamagitan ng Word of God. Kaya sinabi sa Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not in word, but in power.
Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi may kapangyarihan. Amen ba? Not only a leader, but the Spirit. Alam mo, the leader killed, but the Spirit killed life. Sabi ko sa ang mga kapatid sa mga kasulatan sa 1 Corinthians, sila Corinthians chapter 3 verse 16, gusto mo ng ating Panginoon na nagkaroon pa tayo ng power ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. This is 4 verses. Amen ba? Kung natin ngayon, kaya ang DNA mo ay maging matibay. Ang iyong pagkatao maging matibay dahil ikaw ay nagbinuwa sa salita ng ating Panginoon. Pinapalakas ang salita ng Panginoon. Hindi pinapalakas ng Antichrist. Hindi pinapalakas ng malinaw. Parang sinasabi ko, oh, lumalakas ako kasi may nang nakikita ko doon. Alam niyo po mga kapatid, kaya mahalaga, mayroon tayong option na kung para nakikita mo ang salita ng Panginoon. Kung nakikita mo ka sa Facebook, sa YouTube, sa mga video ang mga palabas niya, kinakailan nakikita mo ng salita ng Panginoon na lumulukong sa atin, magiging sa atin na mas malakapangyarihan ang salita ng Panginoon, mas kapangyarihan ng Diyos na magbago sa ating buhay, magpaligay sa iyong buhay, magpasaya sa iyong buhay. Hindi po magkakaroon ng mas media, hindi po ma-advertise sa iyong buhay. Hindi ba po rin natin ang Panginoon? At nalagayan sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ang gusto po ni Antichrist, hallelujah, na i-implant po ang RFID, Radio Frequency Identification Card. It is the implant to be a cashless society. Gusto ko mga kapatid ni Antichrist magiging cashless society. Kaya nga, maging comfortable, maging cashless na. Kapag mayroon ka ng tatak ng halimaw, yun ang microchip, yan ang tinatawag ng RFID, Radio Frequency Identification Card, identification na kapatid, na card hindi na card kundi na isang maliit na ilalagay po sa tao. So, wala ng ID, hindi na nadala ng ID, hindi na ng card kundi na ilagay na sa iyong noo o sa iyong kamay. Kaya na sinasabi sa mga kasulatan, sa kanang kamay, dahil ang kanang kamay malakas. Mga kapatid. So yun po. So, nandiyan na ngayon, marami na tumatanggap ngayon ng marking system ni Mark of the Beast na microchip dahil alam na, convenient, hindi manakaw. Hindi ka na kailangan magdala pa ng pera kasi nandun ang pera mo. Pero tandaan natin, tayo ay templo ng Panginoon. Huwag tayong magpakalit kay Antichrist. Tayo ay templo ng Panginoon. Sinabi sa 1 Corinthians 3:16-17, hindi ko malalaman, knowing that ye are the temple of God. And that the Spirit of God dwelleth in you. If anyone defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Ikaw ay templo ng Panginoon. Gusali ka ng Panginoon. Hallelujah. Katawan ka ng ating Panginoon. Kaya luwalatiin mo ang ating Panginoon sa pamagitan sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Sa panalangin mo, kaya kailangan manalangin palagi. Kaya kailangan mag-uuri sa Panginoon. Ang kasiyahan po ay hindi po mga kapatid ang system ng Antichrist. Ang kasiyahan kapag mapustos ka ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. For the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness to the Holy Ghost in Romans chapter 14 verse 17. Ang kasiyahan hindi pagkain inumin, kundi sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya nga, ang DNA kapag ma-injectionan ka, ilagay na sa iyo ang microchip, mabago ang inyong pagkatao, ang sistema mabago. Babaguhin ka ng iyong Antichrist. Kapag mailagyan ka na ng microchip, ma-alter ng iyong pagkatao. Ibig sabihin, mayroon kang memory verse, kaya mabuburahin niya. Mabubura ka, mayroon kang memory verse, mawala ka ng memory verse, wala ka na alam sa salita ng Panginoon. Buti ang Diyos mo, si Halimaw, si Antichrist. So, tandaan natin, tayo ay templo ng Panginoon. Huwag natin sirain ang templo ng Panginoon. Huwag natin, mga kapatid, isalaula ang templo ng Panginoon. Gamitin natin ang templo ng Panginoon. Sa kalawalakihan niya, hindi sa kalawalakihan natin sa tanas, kundi sa kalawalakihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! So, sinabi mo ng Galatia, chapter 6, verse 17.
From henceforth, let no man trouble me. Sa ganon, walang tao maggugulo sa akin. For I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Kung si Antichrist gusto niya, nalagyan ka ng marka. Si Jesus Christ, kinakain ng marka ka rin sa kanya. Amen ba? Si Antichrist gusto malalagyan ka ng marka, ngunit ang Panginoon, sabi nga ni Pablo, ang marka ay nasa aking katawan. Amen ba? Kung mga si Antichrist rin, marami na may mga tato. May tato sa liig, may tato sa puso, may tato sa likod. Lahat na nagpak sa nila, sa mukha may tato. Hindi mo sa tao na may tato, pero po, masama. Dahil yan ay magiging pag-aari ng Antichrist. Kinakailangan, huwag tayo magpatato. Kinakailangan tatak ng ating Panginoon. Ang tatak ng ating Panginoon na yun sa ating katawan, sa ating puso, sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! It is a seal of our redemption in Isang 4 verse 30. Yan ang silyo ng ating kaligtasan. Kaya ba po rin natin natin ang wala ng Panginoon. Hallelujah! So, ang mark, mga kapatid, sinabi po mga kapatid, nakapsun natin na sa loob niya nakalayo. The Antichrist will use the mark of the beast to control the world. So, si Antichrist, laban kay Kristo, gagamitin niya ang marka ng halimaw upang kontrolin ang mundo. Kontrolin ang mundo. Ibig sabihin kapag makontrol ang mundo sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanyang tatak. Everything in the world during the tribulation ng panahon ng kapigatian. Sa ngayon ay hindi pa naro sa kontrol dahil ang tao may bahay na unti-unti na yung magkamalay na huwag tayong magpatatak. Kaya halimaw, ibang lugar, ang ibang mga tao gusto na nagtatak ng kutsik. Kaya nagtatak ng halimaw. So, kukontrolin niya. Para makontrolin niya ang pagkain, the food. He will control the food. He will control the housing. So kapag mayroon ka natatak ng halimaw, mayroon ka ng pagkain, mayroon ka ng housing. Mayroon ka ng, wala ka ng problema ng pagkain, wala ka ng problema ng bahay mo. And he will control the medicine. Kung magkasakit ka, kontrolin na rin ng Antichrist pati ang medicine. Medicine, yung gamot. Ang medical care. So, ang medical care, di ba? Mayroon ngayon ang tinatawag ng medical world, ang uniwide, nationwide, worldwide ng Medicare. Yan na medical universal health card, magiging uniwide na worldwide. Ibig sabihin, kaganapan, kalookan, ang kwento, hindi mangyayari. Ibig sabihin, nangyayari na ngayon. Hello! Nangyayari na pagkalahatan buong daigdig na ang Medicare o medical care. Mga kapatid, kaya sabi, it will be dispensed only to those who have the mark of the beast. Ilaganap ang mga libre at mga pribileyo sa mga mayroon na. Baka sabihin natin, maganda yan, magandang pribileyo. Ang tao nahilig sa pribileyo, libre. May libre doon pagkain. May libre doon may libre doon bahay, may libre doon pamimigay. Hindi mo alam libre, pero may hahanapan ka ng tatak na halimaw. Di ba? May libre na libre pila. Mayroon ka bang tatak? Mayroon ka bang ID o mayroon kang pupong? Wala kang pupong, wala kang ID, wala kang lista-lista. Kapag mayroon kang mark of the beast, marka ng halimaw, ay mapasayo. Ngunit po, pag-aari ka na ni Satanas. This mark will be giving the Antichrist instant power over every person, everywhere in the world. Sa bawat mga tao, hindi lang sa bawat mga tao, sa buong daigdig. Hello? O kapag mayroon siya na marka ng halimaw, papasok siya tahanan, wala na kandado. Ang iyong kamay na lang yan, ilaagad, bukas na kapatid. Kaya yan, susi mo. Sasakay na sasakay mo, hindi na wala ng susi. Ikaw mo lang yung iwagay mo kamay, bukas na ng pintuan. Sabi, napakaganda
problem, kung hindi mo lang kontrolado ka pala. Kontrolin ka ni Antichrist. Hello? Kaya, ang iyong pera, mananakaw ka, malukot ka, pero wala na, dala-dala ka pera. Sa pagwawaywan mo ng kamay mo. Sabi, parang nakapangyarihan ka, magayway ka lang. Well, pwede ka na kagad, pwede ko ang mga gamit niya. Pero, yan ang system ni Antichrist na mag-control po sa buong mundo. Hello, hallelujah, hallelujah. Maging aware po tayo. Magbabantay tayo mga kapatid sa mga pangyayari ngayon sa mundong ito. Kinakailangan natin, mga kapatid, sinaisip isa sa puso na, oh, magandang libre yan. Hindi ang inaasa mo ang libre. Inaasa mo ang kaligtasan mo. Hindi ang libre sa tao. Mahilig sa libre. Hello? Ang tao mahilig sa libre. Pero alam mo, mapangalibang buhay mo baka ikaw ay nasabitan ka lang ng Antichrist na hahawakan ka na. Kaya nga, next mga kapatid, man is represented by the number 6. Ang tao ay nabilang sa markang 6. Hello? Ang tao ay nabilang sa number 6 dahil man is created in the day of 6 days. In the day of 6 days. Pag-an na araw. And God represented by the number of 7. Bakit ang Diyos ay the number of 7? Dahil in the 7th day, God rest. Hello? So, 7 speaks completion and perfection. Ang 7 ay kumplito, ay sakdal. God is a perfect and a complete. Whenever you are speaking of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, the Father is number 7. The Son is number 7. The Holy Spirit is number 7. Kaya 7, 7. Hello? 7, 7. Si Antichrist naman, 6, 6, 6. Bakit 6, 6, 6 mga kapatid? No. Satan is the unholy trinity. Unholy trinity can never compete with God. They gave it in the best. In their best, but they will still just 6, 6, 6. They will never be complete and perfect because they lack God. Ang Panginoon Diyos ay 7-7. Si Antichrist, 6-6. Kaya, ang Trinity, 3 person, 6-6 siya. Kasi tao nga eh. Kaya ang doctrine ng Trinity, 3 person, 3 tao, 6-6 siya. Pero masabi mo, God the Father, mga kapatid, Son of God, ang Holy Spirit, hindi po sila 666 nila, 77 mo sila. Hindi sila tao, kundi sila yung Espiritu. Siya ang Diyos na nakatawang tao. Hindi tao ang Diyos, kundi ang Diyos na nakatawang tao. Pero kapag sabi mo, 3 person, 666 yan, dahil ang tao ay 6 number 6. Dahil isinil at ginawa ang tao sa araw na 6 na araw. Hello? Naniba pa rin natin ang Panginoon. Ano ba? Magbumisino ka ba? Hallelujah! Na huwag tayo magpatatak ng 666. Wala ka ng tatak ng 666, pero ang sistema mo, ang isip mo, ang puso mo ay binibrainwash na ni Satanas na masasanib ka sa kanya. Sasanib ka sa kanya. Huwag kayo magpasanib ba kapatid sa kasamaan. Huwag kayo magpasanib ba kapatid sa influensya ni Antichrist, ni Satanas. Kinakailangan malukuban tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Kasi number 77, hindi 666. Hallelujah. Huwag niyo tanggapin ng 666. Tanggapin mo number 7. Ang Diyos ang kapahinga natin. Amen. Kung natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen? So, the Antichrist and the false prophet will show the great sign and wonders. Si Satanas, ang halimaw, magpakita ng matandang kababalagan kasi ang tao ay hindi maniniwala kung walang tanda, walang kababalagan. If you are looking for miracle and sign and wonders, you will be deceived. You will be deceived.
Kung ikaw naghahanap pupunta sa simbahan, doon ako pupunta kami milagro. Doon ako may magandang buhay doon. Doon ako kaya mayroon mga himala doon. Ano sabi sa Matthew chapter 16 verse 4? A wicked and adulterous generation, ang masama ang mapangalunyang henerasyon. They are seeking after sign. Naghahanap sila ng mga tanda. And there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonah. Mga kapatid, huwag tayo, mga kapatid, mga lahi ni Jonah. Hello? Huwag tayo maging lahi ni Jonah. Si Jonah hindi siya susunod sa Panginoon kung walang mangyayari munang tanda kababalaghan. Ano nangyayari si Jonah? Sinutusan ng Panginoon, pumunta ka doon sa Nineveh, mamahala ka doon. Panginoon, ayaw ko doon. Ang mga tao ko kumakain ng tao doon lang sa Tarsis. Lumihis sa labas ng Panginoon. Sumakay siya sa sa barko. Nagkaroon dilubyo, nagkaroon ng bagyo. Malulog na kanyang bakong sinakyan. Sabi niya, natatakanta ng mga tao, si Jonah, natulog. Natulog siya. Natulog, sabi ng mga tao. Anong ginagawa mo? Kami na natatanda, malulog na tayo, tulog ka pa rin. Tulog na siya. Sabi niya, ako yung natusan ng Diyos, ngayon lang sa lang sa lupa. Kung sa nilibig ko sunod, kaya nagkaroon ng dilubyo, ako dahilan. Dahil nagkaroon ng dilubyo ng bagyo. Ito ang dahilan. Sabi niya, para maligtas kayo, itapon niyo ako sa dagat. Kaya, para maligtas tayo, alisin natin ang Espiritu ng Jonah. Ang Espiritu ng Jonah, naghahanap na matanda, naghahanap na kababalaghan, kaya sunod-sunod. Huwag mo antayin ang kababalaghan, huwag mo antayin ang matanda. Susunod ka sa Panginoon, nakita mo may tanda ang kababalaghan, susunod ka sa Panginoon. We are not followers of the signs and wonders, but to them that obey God, signs and follow them that follow Him. Hindi na sunod sa matanda, kundi ang tanda sunod sa atin kung tayo ay magiging masunod sa ating Panginoon. Diba? Hallelujah, pagkakas niya ating Panginoon. Yan sila sa Mark chapter 16, verse 16 to 18. But signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpent. If they drink anything, it shall harm them, and they shall raise the sick, and they shall recover. Means to say, sign and wonders will follow if you obey. But don't follow the miracles. But the miracles will follow if you will do that. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Eh, diba? Kaya malinlang ka kapag hinahanap mo milagro. Ang naghanap ng milagro parang ang si Tomas. Ay, hindi ako maniniwala sa Panginoon na buhay sa lalo kung hindi ko ilagay ang aking kamay sa kanyang kagiliran at sa kanyang kamay. Ay, napakita ang Panginoon. Sabi ni Tomas, ilagay mo yung kamay at sa kanyang kagiliran. Ano sabi ni Tomas? Diyos ko at Panginoon ko. Sabi na ibang mga reliyon, si Tomas, nagulat. Sinabi ba ng Panginoon nagulat ka, Tomas? Hindi po, sinabi ng Panginoon, mapalad ang naniniwala at hindi nakikita. Sabi niya, naniniwala ka dahil nakikita mo ko, mapalad ang naniniwala at hindi nakikita pa rin. Yan po kumunsin ng Panginoon sa John chapter 20, verse 27 to 29. Mga kapatid, so, kailangan natin naniniwala. Huwag na tayo mga kapatid. Susunod lang kapag mayroong himala. Puri natin ang Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon. Paniniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Besides ang kalagin that tuloy upon His name. Puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, ang sabi mga kapatid, all the system of this world are designed to kill. Makinig kayo. Ang lahat ng mga sistema ng mundo ay dinisenyo para pamatayin ang hindi sumunod sa halimaw. Kaya nga, noong kaunang panahon, nagpakalat nga ng guillotine. Pangputuliin. Dahil kapag hindi ka susunod, puputulan na ng ulit. Hindi ba ang sinuno ng pasimuno mga kapatid na kabitin ng mga ibaligod sa Diyos, ang mga Romano. Ngayon po nga, nakahasal sa kasahulan ng Panginoon na ang
hindi tatanggap ng tatakang halimaw, ayaw pumunta ng milig. Renegulating. Ayon po sa Revelation chapter 20. So, ang mundo, ang sistema ng mundo ay pipilitin. Kaya nga, sa ayaw mo sa gusto, ang sabi, pipilitin ka magpatatak. Kaya nga, habang may pagkataon pa, pinakailang umiyak ay sa Panginoon, iligtas mo kami sa tatak, Panginoon, halimaw. Tatakan mo kami, Panginoon Espiritu Santo, para i-rapture mo kami bago mangyayari sa pamimilit niya ni Christ. Iligtas mo kami, Panginoon! Ang sabi niya, dominate the world. Kaya nga, ay panghawakan niya ang mundo. In Revelation chapter 13, verse 7, and authority was given him over every tribes, every tongue, and nation. Ang kanyang kapamalaan sa lahat ng mga lahi. And the peace will be global control. Hindi lamang po pang Pilipinas, buong mundo pang kontrol niya. And it will terrify some but entice other. Takot-takot at aalukin ang mga tao. The whole world will follow the beast. Ang buong mundo ay susunod sa halimaw, either by intimidation or bribe. Susunod ang tao sa pamamagitan ng pananakot, susunod ang tao o sa paglilinlang o pagdaraya. Kaya nga, deceive the sinner. Ang malinlang talaga ang mga makasalanan. Ang sabi sa Revelation 13 verse 8, all who dwell on the earth will worship Him. Ang lahat na nanaan sa lupa ay sasamba sa halimaw, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, ang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, sasamba sa halimaw. Sasamba ka ba sa halimaw? Tingnan mo ngayon, hindi ka nga isamba sa halimaw, pero hindi ka isamba sa Panginoon, para ka lang sumamba sa halimaw. Hello? Kapag hindi ka sumamba sa Panginoon, it seems you are worshiping the best sa halimaw. Kaya ang sistema niya. Hello? Yan ang sistema niya. Anong sistema ng halimaw? Na hindi ka pasimbahin. Sasamba ka sa kanya. Hindi na mo kapatid. Pipilitin ka ng professor mo. Papasok kayo ngayon. Walang samba-samba, kailangan kayo pasok kayo. Kayo ang mga empleyado. Huwag kayong magsamba. Kinakailangan trabaho kayo. Yan ang sistema ni Antichrist. Patatrabahuin ka, papapasukin ka, wala nang samba-samba. It is the system of Antichrist ang kapatid. Kaya nga, huwag tayong malupo, huwag tayong malinlang, kailangan sabay natin kayo. Sabay! Sa kalaso si Jesus Christ! Kaya nasa kanan na natin Panginoon na yan! Yan ang sistema kayo mga kapatid. Hello? Kapag hindi ka sumasamba, it is the system of Antichrist na nabringos ka. Hello? Ngayon nga na kailangan natin maunawaan ang katotohanan ngayon kung makapiplakan din ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, alam niyo po, hindi ko nilagay dyan ng kapatid, kapag ang tao pala mayroon ng active ID, nakikita po sa gadget, sa cellphone, o sa Bluetooth, na mayroong ID number. Kapag may ID po ang isang tao, makikita po sa Bluetooth, sa hawak-hawak ng cellphone. Kapag ang tao na mayroon po siyang ID ni Antichrist, makikita po siya ay kontrolado. Mag-appear ang iyong number mo sa Bluetooth ng cellphone mo. O sino bang may ID dito? Parang tigil ako sa Bluetooth. Hindi ako na. Ha? Sa kotse meron, makikita ka. Makikita ako sa Bluetooth. Ang number mga kapatid. Ganun po kasi. Kaya mga kapatid, hindi ka makatago kapag wala kang ID. Makikita, ikaw wala kang ID, hahabulin ka mga kapatid ng Christ. Hahabulin ka
ng mga military. Kaya ang mahalaga, may ID tayo sa Panginoon. May identification tayo sa Panginoon. May marka tayo sa Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Hallelujah! Yan po mga kapatid. So, sa pilitan, mabuti ngayon ay hindi pa tayo pinipilit ngayon. But darating ang araw, it is by force. Makinig kayo. Ngayon ay hindi pa sa pilitan. But darating ang araw, it will be by force. Sa ayaw mo sa gusto, ay tatanggapin mo ang markang malinaw. Hindi ba nung una, mga kapatid, nagkaroon ng COVID-19, pinipersa na magpa-injection, magpa-droga. Sabi pa mga natin kasi kapag hindi kayo mag-injection, punta kayo sa anong bahay niyo, pero pang-win nyo. Mga kapatid, pumunta sa bahay ng pilit. Parang biro na yun, pero mangyayari yun. Dahil sinabi na wala ko sa NDR. Dahil, mga kapatid, by force, sa pilitan ka. Mga kapatid, it is an intimidation yan, ay tinatakot ka. Yan mga kapatid. Kaya gano'n na lamang tayo ay manindigan sa Panginoon. Kaya sinabi niya po sa Pablo, mga sa Philippians chapter 1 verse 21, for we live is Christ, and that is gain, mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen ba? Hello? So, ano kaya mangyayari? Kapag sabihin yan, kung ayaw mo panatak, dito kay Salam, fire squad, o kaya, umutan ng liig. Sabi niya, magpatatak lang ako kasi hindi lang masakit lang tungkol ng liig din. Masakit yan. Di ba? Ang pagbalakasan na nakasabi na yan, ang totoo na, ang wala, ay maraming pumuputan ng liig, mamatay. Ay sa Revelation chapter 20 verse 4. So mga kapatid, gusto mo ba yan mapuputan ka ng liig? O gusto mo marapture tayo? Kinakailangan natin. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya po, Panginoon. I-rapture mo kami, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, sabi niya sa 5 verse 3, 4 verse 5 verse 9, hindi ko kayo tinalaga, Panginoon, sa buot ng galit. Tinalaga mo kami sa pagliligtas. Iligtas mo kami sa buot, di sa kanas. Hindi sa buot mo, Panginoon. Ito ba, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Isigaw mo sa Panginoon. I-pray mo sa Panginoon. Iligtas na lang kayo sa buot, di sa kanas. Hindi ba, amen? At ang buot ng Diyos ay nasa tao kapag tinanggap ang atak ng halimaw. Revelation 14, nasa kanya, verse 11. So, mga kapatid, kaya nga sinabi ng Revelation chapter 18, verse 4. Revelation chapter 18, verse 4, and I heard another voice from heaven, at narinig ko ang tinig mula sa langit. Ito ang Great Mother of Harlot. Ang sabi ng tinig sa langit, come out of here, my people. Lumabas kayo sa kaniyang mga tao. That ye be not partakers of her sin, upang hindi ka maging kabahagi sa kaniyang mga kasalanan. Itong Mother of Harlot, babaeng patutot. And that ye receive not of her plagues, upang hindi katanggap sa salot. Ibig sabihin, binabalaan ang salita ng Panginoon at ang bus sa langit, ang angel of God, na nagsasabi, lumabas ka sa kanila. Huwag tayo magpatatak, hindi upang tayo hindi maging kabahagi sa salot na yan, upang hindi na maging kabahagi sa kasalanan. Lumabas ka dyan. Ay, nipapuli natin ang Panginoon. Lumabas ka dyan. Kaya nga sinabi mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17, that's not the unclean thing. Huwag mong hipuin ang mga marurumi. 2 Corinthians chapter 6, verse 14, be not equally yoked together with unbeliever. Huwag kang makipamanok sa hindi manampalataya. Kaya nga, kailangan natin lumabas tayo. Huwag na tayong makisali dyan. Ba? Huwag kayo makisali sa mga pila ng mga libre
libre na mga alok ni Antichrist. Kapag mahilig ka ng libre, matatakan ka talaga. Sino mahilig ng libre dyan? Kasi si Satanas magbigay ng libre. Tao libre na dito. Wala kang tao dito ngayon. Ang mahilig ko na libre, si Satanas nagbigay ng libre. Pero sabi niya, libre ngayon. Pero susunod, magpatatakan mo na baka magkalibre. Di ba? So, kinakailangan, magkaroon tayo ng aral. Magkaroon tayo ng babala na kailangan tanggapin natin ang babala ng ating Panginoon. Uli natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. So, ang panguling mga kapatid na salita ng Panginoon, watch ye therefore. Magbantay kayo sa pangyayari ngayon. And pray always. Everybody say, pray always. Pray always. That ye may be counted worthy to escape upang maging karapat-dapat tayong makatakas. All these things that shall come. As ang mga bagay na ito makatakas tayo at makatayo sa harapan ng anak ng tao. Bilang po tayo tayo lahat ng mga kapatid. Hallelujah. Huwag ibaliwala ang narinig nyo. Kailangan natin manalangin sa Panginoon. Kailangan natin magbantay mga kapatid. Ito'y pinaalala ko, pinag-aaral ko na nakaraan ito, na-review ko, dinagdag na lang mga kapatid, na kailangan magbantay tayo, huwag tayo magpatatak sa tatak ng halimaw ng Rule 66. Yung mga ID na yung microchip na yan, pinakailangan mo ang ID natin na walang iba, ang Espiritu Santo ng Panginoon. Natanggap mo na ba ang Panginoon? Nabaptize ka na ba sa Panginoon Jesus Christ? Hallelujah, mayroon ka ng Espiritu Santo, nagsalita ka ng wika ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. In John chapter 1, verse 20, hallelujah, beloved, building up yourself in the most holy faith, praying in the Holy Ghost. Itatag mo ang iyong banal na pananampalataya na nanalangin ka sa pamamagitan ng Espiritu at natanggap mo ang Espiritu Santo, makapanalangin ka sa Espiritu. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan ko, Panginoon, na ikaw mayabang, na ikaw palalo, na ikaw magiging suwain, na ikaw lang sa layaw. Kailangan mo ang kalooban ng Diyos, hindi ang layaw mo, hindi ang gusto mo, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang sistema ng mundo ngayon, binibrinwas ka. Huwag tayo magpabrinwas ng mundo. Huwag tayo magpabrinwas kay Antichrist. Huwag tayo magpabrinwas sa halimaw. Kaya kailangan mabrinwas mo tayo ng salita ng Panginoon. Na sabihin na, Lord, Panginoon, Diyos ko, hallelujah. Iligtas mo kami sa halimaw. Iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa gilotin. Iligtas mo kami sa puot at galit ni Antichrist, Panginoon. Kaya kailangan mo kunin mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngayon na ang panahon na hallelujah, maganda ka. Ngayon ang panahon na layo sa Panginoon. Dahil ito po ang mga kapanahonan na magiging handa po tayo. Dahil darating ang Panginoon at any time, at any moment. The rapture will come at any moment, at any time. Sa mga handa, sa mga hallelujah, dalisay. Ang kukunin ng Panginoon sa araw na nawa, ang naligtas ay mga dalisay na mga pananampalataya, mga dalisay ng pamilya, at dalisay lamang ang pananampalataya ng uli. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, walo lang sila naligtas. Ngayon po mga kapatid, tanungin mo ang iyong sarili, are you pure? Are you unspotted? Are you, hallelujah, pure in the sight of God? Na walang mansa, walang kulubot. Kung may mansa ka pa, may kulubot ka pa, mayroon ka pang, mga kapatid, mga dahilan. Magpantalisay ka sa Panginoon. Mag-purify ka sa Panginoon. Purify my heart, Panginoon. That's Ephesians chapter 5, verse 7. Preserve yourselves a glorious church without spot, without wrinkle, without blemish in such things. Sa harap natin ang ating sarili na walang mansa, walang kalabot, hallelujah, walang bayad sa harapan ng Panginoon. Sa kapalan ni Noe, ang naligtas, walo lang ang kanyang pamilya sa baha. Ang tanong, maligtas ba tayo sa buot at galit ni Satanas? Maligtas ba tayo o paano nangyayari sa mundo ito? Ang iligtas ng Panginoon, ang dalisay ng puso, ang dalisay ng pananampalataya. Hallelujah! Na sinuwi ang katampo ng grasya sa Panginoon.
Noah found grace inside God because her faith, his family is righteous, are pure and spotted before God. Ngayon po mga kapatid, kailangan natin, hallelujah, dalisayin natin ang pananampalataya sa Panginoon. Puspusin tayo ng Panginoon. Sabi natin, Lord, fill me with the Holy Ghost. Purify my heart. Purify my soul. Purify my mind po, Panginoon, Lord. Yaya sa kalabalaya sa kiya. Sumigaw ka sa Panginoon, hallelujah. Sumigaw ka sa Panginoon, hallelujah. Sumigaw ka sa Panginoon, I surrender my life to you, Lord. Not my will, but thy will be done. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyong babalasan mo po, Panginoon. Kung ikaw nanalangin sa Garden of Gethsemane, kung ikaw nanalangin, Panginoon, sa aming kaligtasan, how much more kami manalangin sa aming kaligtasan, Panginoon. Ay, sa kalabalaya sa kiyo. Malaya sa kaya, malaya sa kiya, sa name of Jesus. Hallelujah, pray, hallelujah, mga bata tayo mag-pray, mga nanay mag-pray, mga tatay mag-pray, mga iyon, mag-pray tayo, na maligtas tayo sa dilubyo, maligtas tayo sa buot at galit ni Satanas, maligtas tayo sa system ni Antichrist, maligtas tayo sa anumang Panginoon ng tatak ng Antichrist. Hallelujah, kailangan natin, hallelujah, tatak ng ating Panginoon. Great na the Spirit of God, whereby you are sealed in the day of redemption. Huwag mong palumbayin, huwag mong pigatiin ang Espiritu ng Panginoon dahil yan ang tatak ng ating kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Come on, pray to the Lord, hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the seal of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the seal of the Holy Ghost. Receive the seal of the Holy Ghost. Receive the seal of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the seal of the Holy Ghost. Receive the seal of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the seal of the Holy Ghost. Hallelujah. Huwag mo ipapaliwala ang narinig mo. Kapag binabaliwala mo, you will be left behind. You will be receive the mark of the beast kung ibinalala mo. Kailangan matanggap mo ang tatak ng ating Panginoon. Receive the Holy Ghost. Receive the seal of 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 the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. Sige, pray natin ang Panginoon. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Sabihin mo sa Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng Espiritu Santo. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost, Lord. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Walk in the Spirit. Hallelujah. Fulfill the last of our praise in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pray natin sa Panginoon. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, fill me with the Holy Ghost, Lord, hallelujah. Hallelujah, fill me with the Holy Ghost, Lord, mapamangin mo, fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, receive the Holy Ghost, receive the Holy Ghost fire, receive the Holy Ghost fire, receive the Holy Ghost fire in Jesus' name. Receive the Holy Ghost fire in the name of Jesus, Lord, as the transfer with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost, in the name of the Holy Ghost, ng bata pa Panginoon, Lord. Kanyang hallelujah, hallelujah. Father, Panginoon, Lord, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Fill me with the Holy Ghost. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah, Sir Nick, Panginoon, fill me with the Holy Ghost. Hallelujah, si Brother Panginoon, fill me with the Holy Ghost. Amen and amen. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah, itong mga bata pa Panginoon, Lord, Jesus' name. In the name of Jesus, hallelujah, ito, Panginoon, Lord. Ang suliranin, Panginoon, Sister Jocelyn. Hallelujah, fill me with the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Hallelujah, fill me with the Holy Ghost in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, nanalangin kayo sa Panginoon. Nanalangin sa Panginoon, huwag kayo malutok dyan sa Jesus' name. Fill me with the Holy Ghost, fill me with the Holy Ghost, fill me with the Holy Ghost, amen. Hallelujah, say brother, hallelujah, sa mga kapatid, Holy Ghost, Panginoon, Lord.
Hallelujah, si Diyos sa Panginoon, wala sa Lord, hallelujah, let the power of the Holy Spirit, you know, God, joy, peace, Lord, and friend, gentleness, goodness, faithfulness, and temperance, hallelujah. Lord, the gift of the Spirit, Panginoon, Lord, hallelujah, operate upon, hallelujah, mind and heart, Panginoon, Lord, word, wisdom, of knowledge, faith, and healing. Word, kayo marakaw sa Lord, Spirit, every time, thanksgiving, thank you, Lord, for the gift of the Spirit, operate upon, hallelujah, this type of Jesus' name, amen, and amen, hallelujah, gamitin mo po, Panginoon, Diyos, ang Panginoon, hallelujah, sa Panginoon, consulting ko in Jesus' name, amen, 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 hallelujah, 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 Holy Ghost. Hallelujah, 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 salamat po sa Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, sige sa Panginoon. Mabigyan mo sa mga pagpili deliverance sa upon her life, Panginoon. Malisin ang Panginoon ng stroke spirit, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, declare healing deliverance in Jesus' name. Hallelujah, declare healing deliverance in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tumagal po, Panginoon, Lord. Hallelujah. I declare healing deliverance in Jesus' name. I declare healing deliverance in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, deliverance sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah. Hallelujah. I declare healing deliverance. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. In the name. I declare healing deliverance in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of deliverance in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Sister Philip, my Lord, 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 Hallelujah.